everyone! So welcome again to my vlog. And finally, after how many months, nakapag-edit na rin ako ng another new vlog here in the Philippines. And yes, tama ngayon nakikita nyo, nasa Pinas na nga ako. Actually, ilang buwan na nga pala ako dito sa Pinas. At ngayon lang ako nakapag-edit ng videos kasi uuwi nga pala yung pinsan ko galing Japan para magbakasyon dito sa Pinas for temporary. And ito nga pala yung araw ng schedule ng flight ngayon ni Ate DJ. Kaya kailangan ko talagang sumama sa airport para sunduin siya. At dahil nga bad weather ngayon at sunod-sunod yung mga bagyo na dumarating dito sa Pinas, ay no choice pa rin kami kundi sunduin si Ate DJ kasi nga minsan na lang talaga siya magbakasyon dito sa Pinas, as in once in a lifetime lang talaga. Bale, dumaan nga pala muna ako dito sa Hyatt Hotel malapit sa City of Dreams para iwanan tong mga gamit ko kasi dito pala sila nag-books ng hotel for 2 days. So ayun na nga, while taking photos and videos here in the lobby ay nakasalubong ko na agad tong sina Kendra at Shaira para sunduin ako kasi hindi ko alam yung room number nila. Bale, 2 bedrooms nga pala yung pinabook dito ni na ate sa Hyatt Hotel kasi medyo marami kaming susundo sa kanya ngayon. Bale, kasama nga rin pala sa pagsundo itong mga best friend niya na sobrang babait din, as in welcome talaga ako nila pagdating ko mismo dito sa my hotel. And finally, we're here inside the room and dito nga rin pala si Tita at si Dex. Bali kami nga pala yung susundo mamaya sa airport. Bali mga 2 hours pa nga pala yung aantayin namin bago dumating yung pinaka-arrival flight na Ate DJ. So while waiting, dito muna kami naisip magstay sa my hotel and later after 2 hours ay didiretso na kami sa may airport para sunduin siya. At dahil nga na-board ako dyan at nag-aantay pa rin lang naman kami ng flight na Ate DJ, so naisip ko muna dyan mag-lower ng buhok at mag-plancha na rin kapag may time para naman prepared ako mamaya. Buti na lang talaga dala ko tong pamplansya sa buhok kasi sobrang favorite ko talaga ng plancha na to kasi feeling ko every time na ginagamit ko siya umahaba agad yung hair ko, charot. So ayun na nga, pagkatapos ko nga dyan magplansya ng hair ay syempre kailangan ko rin magpa-cute pag may time kasi nga ako yung bida ngayon sa vlog ko, no? So ayun na nga, hindi pa talaga ako dyan nagpaawat at tinodo ko talaga dyan ng bongga yung pag-aura ko kasi nga later susunduin ko na si Ate DJ, so siya na yung bida mamaya. So, around 1 PM na nga nung mga time na yan, kaya kailangan na namin pumunta sa airport kasi mga 2 PM darating na yung arrival na Ate DJ. Bali, nagmamadali na nga kami nung mga time na yan para hindi kami maabutan ng malakas na ulan kasi sobrang sama talaga ng panahon ngayon at para hindi na rin magantay ng matagal sa Ate DJ sa airport. Bali, kasama nga din pala dyan namin si Baby Kendra kasi na-board ata siya sa loob ng room kaya naisip na lang niyang sumama sa amin. Grabe, sobrang na-miss ko talaga to si Baby Kendra after 2 months. Ngayon ko lang ulit na nakasama at na-miss niya na daw din ako kaya sumama talaga siya papunta ng airport. Grabe, sobrang cute at ang talino talaga nito ni Baby Kendra kasi every time nakasama mo siya, hindi ka talaga maboboring kasi ang dami niyang kwento. So, nandito na nga kami sa may shuttle service para sumakay at para din magpahati dun sa pinaka-exit kasi nandun nga pala yung sasakyan nila nakapark. So, bale, around 5 minutes nga pala yung biyahe papunta dun sa pinaka-parking area. Sobrang lapit lang. So, ayun na nga, nandito na nga pala kami sa loob ng sasakyan at sobrang tahimik nga pala dyan ni Baby Kendra nung una kasi medyo nahiya pa siya sa akin nung time na yan. And after a minute, ayun, nawala na agad yung hiya ni Baby Kendra at sobrang dami na naman yung kwento pero nakaka-enjoy talaga tong kasamang batang to. And finally, we're here at the parking area and around 30 minutes nga pala yung biyahe papunta dun sa airport. So, habang nasa biyahe nga kami dyan ay umidlip muna ako dyan saglit para later meron akong energy kasi hindi ako masyadong nakatulog nung gabi. At dahil nga katabi ko dyan si Baby Kendra at sobrang kulit at ang daming kwento, ayun hindi na ako talaga umidlip at nag-tiktok na lang kami dyan. And finally, we're here at the B7 airport para sunduin si Ate DJ kasi kanina pa pala siya nandun. And after how many hours of waiting, finally nandito na si Ate DJ at sobrang excited namin kasi yung last na nakita ko siya, nasa Japan pa ako noon. 3 months kasi yung last banding namin nito ni Ate DJ, medyo matagal na rin kaya sobrang namiss ko to si Ate. Grabe, sobrang ganda talaga ni Ate DJ at wala talagang kakupas-kupas. At sa mga hindi nakakaalam guys, kamukha niya pala si Barbie Imperial in person. Well, actually, ang dami niya talagang kamukhang artista pero yung pinakakamukha
kamukha niya talaga for me is si Barbie Imperial, as in super. Grabe, papusok pa lang talaga ng sasakyan si Ate DJ, nakatawan na agad at feeling ko ang dami na naman itong daladalang kwento mamaya. Medyo matagal-tagal na nga na hindi ako nakapag-vlog at dahil nga ni-request ni Ate DJ na i-vlog ko daw yung pag-uwi niya at yung mga dokumentary niya habang nandito siya sa Pinas, no choice ako. Pero sobrang enjoy naman kasi gusto ko talaga yung pagpa-vlogging. Bali, almost 3 weeks nga pala yung vacation niya dito sa Pinas kaya kailangan niya talagang sulitin at i-enjoy yung moments niya kasi pagbalik niya ng Japan, back to normal naman ulit siya sa work. Buti na lang talaga natuloy na yung flight ng pag-uwi ngayon ni Ate DJ kasi every time nakausap ko siya sa phone, sobrang excited niya na and finally, nandito na siya ngayon. Bale, inabot na nga kami dyan ng 4 PM at hindi pa nga pala kami dyan nagla-lunch kaya naisip namin na ihatid muna itong mga gamit ni Ate DJ sa Hyatt Hotel and then kakain na kami sa labas. Sakto nga, hindi pa dyan kumakain si Ate DJ kaya sabay-sabay na kami kakain at mukhang hindi naman siya gutom, mas nauna pa yung excitement niya dyan. And after a minute of talking and kamustahan, ayun na nga, naisip na namin ihatid itong mga gamit ni Ate DJ sa hotel and after that, susunduin na rin namin si Shai at kakain na din kami sa labas. And finally, we're here at the Hyatt Hotel and dinodouble check nga pala muna itong mga gamit dito sa may entrance para makapasok na kami agad dun sa room. At pagdating nga namin dito sa my room ay medyo naiba nga pala yung plano na stranded pa kami dyan ng ilang minutes bago nakaalis kasi si Ate DJ binuksan niya muna yung maleta niya para ibigay yung mga pasalubong niya. And after how many minutes at natapos na ngang ipamigay niya yung mga pasalubong niya ay naisip na rin namin kumain sa labas at abangan niyo pala yung second part ng video na to while eating lunch. Hanggang dito na lang muna. Bye!